Mayong aga sa inyong mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Kagabay pa nga sa sining aga sa pagpamalandong naton sa iya nga pulong, ini makadala sa aton sa pagtudlo, sa pagpakamaayo, kag sa encouragement man sa tagsa-tagsa sa aton tanan. Luyag ko pagdalon ang aton atensyon sa aton nga devotion sa sining aga diri sa 2 Corinthians chapter 12. Pagkabasahon ko diri sugod sa verse 7 tubtob sa verse 9. Ang pulong sa Ginoo naghambal, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kabay papakamayuhon sa Ginoong pagbasa sa iyang mga pulong. Magapangamuyo anay kita. Ginoo, salamat gid sa papabugtaw mo sa amon sa sining aga. Makapamalandong kami sa mga pulong, masintro namon Ginoo amon nga mga panahuna. Pwede gid Ginoo nga masugura namon ang ini nga adlaw nga ayhan napun-an kag mapun-an Ginoo sang mga gumunhap kag sang mga butang nga kung diin amo ang magadakop Ginoo sang amon nga atensyon. Pero Ginoo, salamat sa sining nga tion nga ang ini nga aga amon Ginoo malay ang foundation sa amon nga adlaw sa amon kabuhi manapundar Ginoo sa imong mga pulong. Pakamayuha Ginoo ang imong mga pulong sa amon Ginoo nga tunga sa pagtuon namon sini pagpamalandong namon ubling imong alagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining nga aga luyag ko nga pamalandungan naton ang ini nga mga pangunahuna na makuha naton sa sining nga dinalan sang kasulatan. Now, I believe ini siya very familiar tungod sa isa ka bersikulo diri sa verse 9 nga naghambal, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. I don't know for in the last few months or years na ini nangin bersikulo naton nga amo ang nagpapag-on sa aton labi na gid sa tion sang aton nga mga kaluyahon. No, sa sining nga aga sa iyang jutay nga introduction, ginsulat ini siya ni Apostle Paul kag in relation para sa iya na may ara siya pangamuyo sa Ginoo na in a way waay niya naangkon ang sabat sang luyag niya na tani sabat sa Ginoo sa iya. So muna nga sa katatlugid ka bisis niya ginapangayo sa Ginoo. Pero lain ang ginsabat sa iya sa Ginoo. Ang butang nga ginpangayo niya wa ginhatag sa iya sa Ginoo, but rather ang Ginoo may lain man nga sabat sa iya. So ang aton nga title sang aton nga pagtuon diri sa pulong sa Ginoo sa sining 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9, My prayer and the answer that I did not ask for. Ang akon nga pangamuyo, ang akon nga ginayo sa Ginoo kag ang sabat nga hindi man ini amo ang akon niya nga ginapangayo sa iya. Now, ini ba lang nga mga passages, including sang aton nga ginbasa, isa ini sa mga passages nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga hindi gali tanan nga ginapangayo ta sa Ginoo maangkon naton, mabaton naton halin sa iya. Tungod sini, luyag lang ko paglantawon sa aton diri nga introduction nakabay pa hindi tungod kay ma-realisar naton nga hindi gali ang tanan naton nga ginpangayo sa Ginoo maangkon naton nga magluya kita. Nga hindi na lang kita magbira-bira pangamuyo kay naintindihan taman nga hindi man gali sa tanan nga tion maangkon naton ang aton niya nga ginapangayo. So when we have come to these passages and many other examples that we find in the Bible, ang iban siguro ila lang ini nga gina-ignore. Iya lang na ni Apostle Paul, hindi man na para sa akon. So kuno ay nasabat pangamuyo pero ako yang ginapangayo ko sa Ginoo sa pinaagi sa pagtuo. Pangayoon ko gid nga ihatag na sa Ginoo sa akon. So in other words, daw way lang gid naton ini ginatutukan, way lang gid naton ini ginapadalman ini nga klase nga passage nga kaklaro gid nga ginpangayo ni Apostle Paul way niya maangkon. Now hindi tungod sa kun ano man nga bahin, personal bala na ayhan ang rason nga waay na nasabat tungod kay may mga personal nga mga kasablagan like pareho sa ginhambal sa pulong sa Ginoo. If there is sin in the heart, the Lord will not answer my prayer. Kung sa nagaduda kita
hindi man ina pagasabton sa Ginoo. Because we know that the Apostle Paul, I believe that when he wrote this passage, nga ang ini nga pangamuyo niya, waay man sang iban nga kasablagan. Kag ini man siya amo ganyang nagatudlo man sa aton to earnestly pray to the Lord. Siya man ang nagtudlo sa aton nga pray without ceasing. Pero na-experience niya sa iya kabuhi na hindi galitanan nga ginpangayo niya sa Ginoo. Labi na gid sa sini nga passage na angkon niya. So some of us believers would look at this, ignore lang naton ini. Well, anyway, hindi man kita si Apostle Paul. So base iya lang na iyati ang aton niya pursue naton. Or probably not only that we ignore, or sometimes we think exception lang na saya. Normally ang Ginoo nagasabat gid. Pero kung kisa sa iban, ti sa akon niya. So sometimes we think that exception lang niya ang aton nga makitaan diri. But for many of us who had already been praying and committing things to the Lord, this is already part of our Christian experience. Nga hindi tanan naton nga ginpangayo sa Ginoo nabaton naton. Kag kung kisa daw sulit pa daw baliskad pa nga ang aton gani nga ginpangayo, wain naton niya maangkon kag ang aton nga ginakakugmatan, ang aton kung kisa nga mga butang nga daw ka-unpleasant, daw hindi man naton gani gusto nga malabot sa aton, amo naglabot sa aton. Now, how many people have prayed for good health and yet sickness came? How many people prayed for a peace and yet daw kagamo ang naglabot? How many people have prayed, Ginoo kambyuhaman ang kabuhi sang akon nga membro sa pamilya, but instead nagrebuildi pagid, naglala pagid ang mga relasyon. Now, tungod sini and with this passage, I hope waay nagduda na kita sa Ginoo. Waya nag-alang-alang ng aton mga balatyagon. Waya naglabot sa punto sa kabuhi naton nga ati amo man gihapon. Mga muyo ka o kung hindi ka mga muyo, kung anong matabo sa imo, matabo gina sa imo. Daw iya na sang kalibutan nga pauna-una. Que sera whatever will be will be. Mga muyo ko man o kung hindi ka mga muyo, amo man gihapon ang matabo sa imo. Kay ti kung ano yang kabubuton sa Ginoo, tapos kung hindi niya man pagasabton ti ano lang pulo sa imo pangamuyo. So kabay pa nga sa sini nga aga, sa sini pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo. Makita naton diri kung paano naton makuhaan ini sang leksyon ang experience ni Apostle Paul, that we are going to persevere in prayer. We are going to commit ourselves hindi sa paghimakas na tawhanon, kundi nga magpalapit kita sa Ginoo. And yet we want to look into sang sini nga passage sa sini nga aga. Now, isa lang gid ka panguna-una ang luyag ko nga pagadalon kag pamalandungan naton sa sining aga. Ini bala diri sa verse 7, parts ng verse 7 naghambal dira, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. So ini ang aton luyag subong nga pagalantawon nga realidad na natabo sa iya nga kabuhi. So when the Apostle Paul have considered, kag sa ginsulat niya ini ang iyang eksperyensya sa iya pangamuyo, 3 times siya gid pangayo sa Ginoo nga way gin grant sa iya sa Ginoo. You know, sang naglook back siya kag sang iya ini nga ginsulat, the word here on verse 7 it says, there was given to me. So ang pamangkot naton, diin ini naghalin, sino ini ang naghatag sa iya. Now mga kauturan, para sa isa ka Kristohanon, kag nagapati kita sa Dios, kag may ara kita sang Dios nga waay nagasala, Dios nga nagahatag suno sang iya nga kaayo kag kaalam sa aton kabuhi. Waay sang ginatawag nga aksidente nga nagakatabo sa imo kag sa akon. Ginatawag lang naton ina nga mga aksidente tungod kay hindi naton makit-an ang future. So muna nga kung may matabo sa aton sa sini nga adlaw, mahambal kita ay nga nga natabo niya sa akon man. Now, sometimes kung nagabatsyag kita sang hindi maayo nga pamatsyag as far as lawas, body is concerned, ma-look back kita, namahambal kita, ay anong nakaon ko, ay anong ginhimo ko, ay nga nagsaka ang akon nga blood pressure, o ano ay ang natabo, nga ginahilanat ako. Then mapalapit kita sa Ginoo, kung maghambal kita, Ginoo, ayuha man ako. Now, you know, sometimes these things would make us realize nga hindi nato nabalaan kung ano ang buwas. Ginapreparar lang naton nga maayo aton tulog, naga-exercise kita, nagakaungkit sang maayo,
kag ginalauman tagid nga kung magbugtaw kita the next day okay ang tanan and then we could do the work. That's why some of us are surprised kung daw hindi nami ang aton niya nga mga pamatyan. But sa sining aga ang aton niya nga lantawon una gid sa tanan that there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. So the question diri nga aton lantawon as far as the Apostle Paul, our lives and the lives of these people nga ari diri sa pulong sa Ginoo, diin bala ini nagalin. Sino ang naghatag sini? Now of course, taman niya kaklaro sa examples nga makita naton nga ini ginhatag ini sa Ginoo. Directly or indirectly. Ang iban gin-cause niya gid ini nga halin gid ini direkta halin sa iyang kamot. Sometimes ang iban ginapaagi niya man sa iban man nga mga tao or sa mga decisions ang iban nga mga tao o kung sa kun ano nga mga sitwasyon nga hindi man directly sa Ginoo but indirectly ginalaw ini sa Ginoo nga matabo sa imo kag sa akon. Of course, one of the examples that we find is in the book of Job. Si Job nakita niya lang kung paano ang kalamidad naglabot sa ilang pamilya. Why niya naintindihan kung ano ang nagakalatabo sa istoryahanay isang Diyos kag ni Satanas. Even to the point nga nalabot na gani ang mga kabataan niya, ang iyang mga propiedad. And yet, in spite of that, naglabot pagid ni Satanas gapanghayo pagid siya nga tandugon niya ang lawas ni Job. Kaya pinaagi sina dira niya pwede matahiog ang iyang pagtuo. Pero ini nga mabutang, Satan has to ask God. Kay hambal niya paano ko siya matando kay ginbutangan mo sa kudal ang iyang kabuhi. You put an hedge around him. So sa kuha na sa Ginoo ang ato nga kudal sa kay Job, then nalabot na ang iya mismo nga lawas ang kung diin ginhalitan siya ni Satanas. So really here, when we're really going to look at what we have here in this passage, na naghambal diri si Apostle Paul, there was given unto me. In other words, this had been allowed by God. Now, iningat nga ginhatag sa iya thorn in the flesh. Now, some of those nga nagatuon sini, ila ini nga consider na probably this is more of an ailment, more of a sickness, thorn in the flesh. And then nagpadayon dira, the messenger of Satan to buffet me. In other words, halin ini sa kaahaway sang aton nga kalag nga ginagamit niya ini nga amuya ang mag-disturb, nga amuya ang mag-agitate, amuya ang magadala sang mga inconveniences sa aton niya nga kabuhi. So the Apostle Paul had two terms sang siniya nga naglabot sa iya. Una gid sa tanan, thorn in the flesh. Ikaduha, the messenger of Satan. And yet, the Apostle Paul would tell us, it was given unto me. So karon ang aton bala nga paglantaw sini. Maintindihan gid naton nga ang naging pangayo ini ni Apostle Paul nga kuhaon ini. I mean, sino bala ang gusto magkabuhi sang sini nga thorn in the flesh? Nga may ara sa iya sang masakit, may ara iya sang bahin, sang lawas mo, nga amuya ang nagapugong sa imo, nga himuon mo ang luyag mo nga himuon. Who would like to be living with physical malady or ailment or sicknesses? Who would like to be constantly or daily being bothered by, annoyed by the messenger of Satan? So naintindihan tagid nga ang nagpangamuyo gid siya, Ginoo kuhaa ini, sabad ini. I mean, nag-aalagad ko sa imo, amo niya ang nagapugong, amo niya ang nagahatag sa mga discomfort sa akon. But then when we ask, who allowed it? Who allowed this thorn in the flesh na maglabot ini kay Apostle Paul? Who allowed this messenger of Satan even to harm him? So there is no freak accident as far as Christians are concerned. Amo na nga pwede gid naton mabutang maplastar naton ang aton nga mga kabuhi dira sa Ginoo. Kay siya among gauyat sa aton kag maski ang ini nga ginatawag naton kag kisa nga mga misfortunes. Ini nga mga thorn in the flesh or ini nga mga messenger of Satan nga amuya ang nagahalit sa aton. We could be sure that this is not beyond the control of God in my life and in your life. So pinagi sini ang dinalan sang kasulatan, pwede gid naton ini ma-claim kaysa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang naginhambal diri sa pulong sa Ginoo, there hath no temptation or trial taken you but such as is common to man,
but God is faithful, who will not suffer or allow you to be tempted or to be tried, to be tested above that you're able, but with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So mga kauturan sa sining aga, since nga naintindihan naton kung diin ini naghalin, and who is the ultimate one that would allow this nga matabo ini directly or indirectly, then kanaming ang makapalapit kita sa iya, maghambal kita, Ginoo, naintindihan mo ang tanan nga nagaklatabo. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ining thorn in the flesh, hindi ko maintindihan ang ini nga malady, ini nga ailment nga naglabot sa akon. Pero Ginoo, naintindihan kung ikaw maghihapon ang nagakontrolar sang tanan. Nga hindi mo i-allow, you would not suffer, you would not allow that it would go beyond sang akong ginumasarangan. Kung hindi, you're a faithful God. Buligan mo ako, Ginoo, sa siningaga. I don't know if we woke up this morning, may mga amoni ba lang, mga kabugatan. Ginoo, naintindihan ko gid. Ang ihatag mo lang sa ako, ng ako nga masarangan, ang naintindihan ko gid. Nang imo nga bugay, sufficiente sa ginakinahanglan ko sa sini nga adlaw. God is faithful. Ginbutang niya ina nga may ara siya sang tinutuyo. And He is going to see me through, since I realize nga hindi ni aksidente nga naglabot niya sa akon nga kabuhi. So mga kauturan, kung gisa bala mamangkot kita ang haang nga daw ka ang expression la sa iban nga daw ka dimalas kini subong sang adlaw ko. Nga daw ka dimalas gid ni sang ako ni nga transaction. Nga ang ka dimalas gid sini is because sometimes we think it's more of a freak accident. Do natabuan lang. And yet when we look back, Ginoo, you are in full control. Naintindihan mo ini tanan. O Ginoo, hatagi lang ako sang bugay nga ikabuhi ko ini nga adlaw subong in spite sang sini nga thorn in the flesh or the messenger of Satan nga amo ang nagasabad sa akon. Then when we look into this passage, knowing nga amo gali ini, nga kung mga muyo ka, hindi gali nga insistiron mo gid ang imong gusto, kung hindi ato na intindihan diri nga kung mga muyo gali kita, it's about aligning ourselves to the will of God. Now, ano ang will ni Apostle Paul diri? Anong gusto niya nga matabo? Anong ginpangayo niya? Nga madula ini ang thorn in the flesh. Ang pangamuyo niya nga ini nga masakit o kunang ini nga ginpadala sang kaaway sang kalagnaton ni Satanas nga amuya ang magasabad sa aton sa kun ano man nga bahin. Now, as far as God is concerned, He allowed it. He allowed it with a purpose. And He's not going to answer the Apostle Paul sang iya nga pangayo nga Ginoo kuhaa man niya ay. But rather, ang sabat sa iya sa Ginoo, my grace is sufficient. I have a plan. I have a different plan. This is my will for you. Ginhungod, gintuyo ko ini nga maglabot ini sa imo. Kay amo ni ang tinutuyo kuya sa imo nga kabuhi. So ang pangamuyo gali, hindi yang insistiron tagid ang aton gusto. It's not about getting what we want. Prayer then is aligning ourselves to the will of God. Ginoo, ano giblang imo nga tuyo sa akon? Sabi mo kung gisa may mga nagapalapit, pastor, pangamuyui ang bata ko nagrebuild pastor, baw grabe gid sakit sang tagipusoon ko. Hindi maayo ang relasyon sa akong nga bana, baw pastor amo ni kung gisa ang ina pa lang ang mga pangamuyo, nagatinuig na mo. Kung gisa makita mo gid sa guya sang nagapangayo bala, sang request bala, na daw kabugat na gid. Kung pwede pa lang, Ginoo, sulbaran bi kay daw kabugat na gid sini. And yet, the answer of God is not probably getting rid of your son, probably not getting rid of your husband, probably it would last for a lifetime ang ining bahin, ining sahi sang sitwasyon sa imo kabuhi. But you know today, God has a promise to you. Hindi ang mga matabo sa mga binulan, mga tinuig pa nga maabot, ang promesa sa imo sa Ginoo kag sa akon. Today, my grace is sufficient for you. Kung amo ini ang kabug-atan, kung amo ining naglabot sa imong kabuhi, ini nga mga desisyon sa mga tawo nga amo ang maghalit ayhan sa imo. I want to tell you, nga akon nga bugay sufisyente sa imo nga kinahanglanon. Now, of course, hindi man niya in a way dayon sabton sa Ginoo, especially nga naga involvement ni sa ibang mga tao.
We never know kung ang Ginoo ginapalulusan niya pa sa iya nga kaluoy kag bugay ang iban. Galing kay ti kung kita ya among nahalitan tungod sang sini nga iban, kung gisa daw gusto naton dali-dalion naton ang Ginoo bisag tabi pangamuyo ko. Now para sa aton, God is telling us, my grace is sufficient for thee. So really in prayer, it's not about insisting. Pwede gidyang palapit ka sa Ginoo kag hambalon naton Ginoo amo ni subong akon nga ginabatyag. Ginoo amo ni akon subong nga sirkumstansya. Ginoo amo ni Ginoo akon ng mga kabug-atan. Ginoo baw minsahiro gid ni siya sang kaaway nga maglabot nga labuton ako. O Ginoo tunok gid ni siya sa akon Ginoo nga kabuhi. Pero Ginoo hindi ko sa akon pangamuyo naga-insister kung ano ang luyag ko. Ginoo nagakari ako sa imo kag mamati ako kay gusto ko nga tadlungon ang akon nga balatyagon tagipusoon akon kabuhi sa imo nga plano, sa imo nga tuyo, sa imo nga ginplastar kung ano man nga bahin nga sahi sang adlaw ko subong Ginoo sunodon ko ikaw. You know, we will only get frustrated kung mga muyo bala kita kag nagpaminsar na kita kung ano ang sabat nga luyag naton nga kuhaon na lang sa Ginoo. And then kung hindi nato na makuha nga sabat, gaugtas na kita. Nagaka-frustrate na kita kamabal ta Ginoo ay man ginasabat akong pangamuyo. No, I don't think amo ini ang leksyon nga makita naton diri. Ang leksyon nga makita naton diri when we pray, we have also to listen what God has to say. We have only also to acknowledge na since ginalaw niya ini nga malabot sa akong kabuhi ug sa imong kabuhi, na may ara tinutuyo iya ang Ginoo. Now naturally as far as the Apostle Paul is concerned, grabe niya nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi bala gusto niya nga maayo yang iya nga lawas. Hindi bala gusto niya nang iniya nga mga sablag nga ginhaboy sang kaaway sang aton nga kalag nga malampuhasan niya ini, nga mapirdi niya ini. But you know, God allowed it. That it would stay with him, the thorn in the flesh, the messenger of Satan. Kay para nga sa tion nga siya maluya. Ang dason nga kusog nga ikabuhi niya, iobra niya para sa Ginoo. Naintindihan niya nga hindi na to iya. Iya na to sa Ginoo. You know, may mga arabla sa mga tao nga naka-experience siya, nagpalapit sila sa doktor, tanan nga mga laboratories, ginhimo na kag tanan. Then kung kisa may mga doctor nga maghambal ay han tungod man sang ilang nakit-an kag sang sitwasyon siya, I think may ano ka na lang 6 months to live. Kaya amo sina. The best na naton nga makita. So himuon naton ang procedure kag amo sini. You know, may nasughata ko nga kasubong sini kagasta subong buhi man gihapon. And it had been years and years. Bago pa lang ko to diri sa doon, amo na naginhambal sa iya sang doktor na upod ko pangamuyo sa iya. Grabe nyo anong nakita ko sa iya. Every day. Daw kanami gid sang iya nga pagsabor sang bag-o naman nga opportunity, sang bag-o naman nga adlaw, sang pagbutlak naman nga adlaw sa iyang kabuhi. Kaya naintindihan niya many years ago. May taning nang iyang kabuhi. I don't know if we could live one day at a time knowing nang aton lang nga kinahanglan sa sining adlaw, sufisyente man ang bugay nga ihatag sa aton sa Ginoo. We may live this day with the strength that we have, but sometimes ginaalaw sa Ginoo nga strip ina ang aton nga mga kusog para nga ang kusog nga dason nga aton pagagamiton sa aton mga hilikoton sa pagsunod naton sa Ginoo. It's not our strength anymore. It's the strength of the Lord. And in our weakness, ang gahom sa Ginoo, nakita naton, natilawan naton. Amo na nga ang iban makakita, ay baw grabe ka no, nga pag-alagad mo kag amo na maghihom lang gid kita kay nga naintindihan ta. Dugay na tani. Sa akon nga kaluyahon, sa akon nga tion nga waay na ko sang mahimo. It was there in my weakest point that God had given me the strength that I need, the power that I need to continue to serve Him. So this is what God has for us this morning. I don't know kung ano nga sahi ang aton niya nga mga sitwasyon sa siningaga. Pero this is what God said. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kabay pa sa siningaga, amo ning aton nga bersikulo, amo ning aton ipurso. Thank you gid Ginoo
Hindi kinahanglan perpekto ang akon nga lawas, ang akon ginabatsyag, akon mga circumstances. But Lord, thank you, you're a perfect God with a perfect grace, with a perfect strength na nagakinahanglan ko sa sini na adlaw. Magapangamuyo kita, Ginoo. Salamat gid nga madangop namon sa imong ini nga adlaw. Kung kisa Ginoo, nami man amon mga pamatsyag, kung kisa Ginoo daw kabugat gid, daw hindi na gani kami magbangon halin sa among Ginoong mahiligdaan. Pero Ginoo sa sini nga adlaw, just like in many days, months and years before, gintudloan mo kami na magkabuhi one day at a time sa sini Ginoo nga adlaw, kinaintindihan namon na your grace is sufficient. And they are new every morning. Bag-o Ginoo ang ining adlaw nga ginhatag mo sa amon. So salamat gid, nadangop ko ang tagsa-tagsa sa amon, sa among Ginoo nga mga kinahanglanon, sang dugay, sang kusog nga kinahanglanon namon sa sining adlaw. Kagabay pa na masunod ka namon, ma-appreciate namon. Thank you Lord for this day. Dayawon ikaw Ginoo. Ikaw Ginoo ang ipursu namon sa sining adlaw. Ni Ginoo amon pangamuyo. We pray in Jesus' name. Amen.